Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Sa araw na ito, ating itutuloy ang series na Understanding the Church. So, ika-apat, the Church is the bride of Christ. So, yung sa kasal, no, sinasabi rito na na kung merong mang kasal, ang pinakang asawa ni Jesus ay yung simbahan. So, Revelation chapter 21 verse 2, sabi rito, I saw the holy city, the new Jerusalem, coming down out of heaven from God, prepared as bride, beautifully dressed for her husband. So sa Tagalog, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumaba mula sa langit, buhat sa Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal, na nagagayakan para sa kanyang asawa. So sa unang katuroan po na tayo, ang sabi rito, the church is the new Jerusalem. Sinasabi na yung simbahan, siya na yung bagong Jerusalem. Kung natatandaan natin, di ba, pag sinabing Jerusalem, yan yung lugar ng Diyos. Yan yung bayan ng Panginoon. So after nun, sinabi rito na ang bagong Jerusalem na daw ay yung simbahan, yung bagong kaharian ng Panginoon or yung bagong lugar ng Panginoon ay yung simbahan na mismo, yung lugar kung saan mismo tayo nagpupuri or tayo mismo. Dahil nga, unang-una diba sabi tayo yung church, tayo yung simbahan. So sa ikalawang teaching, sabi rito, the church comes down from heaven. So yun nga, sabi rito, di ba, na bumaba mula sa langit, buhat ng Diyos, na nakahanda na gaya ng isang babaeng ikakasal. So yun, from itself, sabi, the church comes down from heaven. So, nagmula sa langit yung simbahan. Kumbaga yung Espiritu Santo na nananahan sa atin ay yun yung simbahan mismo. Kaya sinasabi rito na nagmula daw yun sa langit na mula sa Panginoon, di ba? So sa ikatlong teaching, ang sabi rito, the church is the bride of Christ. Yun nga, sinasabi nga rito na kumbaga kung meron mang kasal na magaganap and ang groom ay si Kristo, ang kanyang bride ay yung church. Kasi kumbaga, yun yung buhay niya, yun yung pag sinabi kasi di ba, pag sinabi nating bride or asawa, syempre di ba, pag sinabi mong asawa or kasal, ibig sabihin tapat kayo sa isa't isa. So ibig sabihin kailanman yung simbahan or yung church ay magiging tapat kay Kristo, kumbaga sinusunod si Kristo. Kaya sinasabi nito, the church is the bride of Christ. Kumbaga kaya siya naging bride ng Panginoon, kaya siya naging asawa ng Panginoon, kung sasabihin natin, is dahil nasusunod siya rito, napupuli siya dito, may mga taong loyal dito sa lugar na ito. So gano'n. So punta tayo sa application. Paano nga ba natin ito apply sa ating mga buhay? So unang-una, believe in Christ, the Savior of the Church. So yun, magtiwala tayo. Gaya na laging sinasabi sa devotion na to, na ilagay natin yung trust o yung tiwala natin sa Panginoon, na siya yung tagaligtas ng church. Sinasabi nga na di ba tayo yung church, na magtiwala tayo na siya yung tagapagligtas natin sa mundong ito. So, sa ikalawang application, ang sabi nito, join a mega community or NT-style churches. So nasabi rito na sumali ka or makibahagi ka doon sa mga lugar na doon sa mga taong nagpupuri rin sa Panginoon. Punta ka sa simbahan, sa kung saan man, sa community church, ganun. Sa ikatlong application, ang sabi nito, pursue a life of holiness and faithfulness. So ayun, ipamuhay natin yung buhay natin ng merong holiness. Kumbaga nung sinusunod yung doktrina or namumuhay ng naaayon kay Kristo. Sinasabi rin dito na faithfulness, na ipamuhay natin yung buhay natin ng may faith, ng may pananampalataya na si Lord yung tagapagligtas natin, si Jesus yung God mo, ganun. So, pursue a life of holiness and faithfulness. So, yun lamang po. Napakarami mong natutunan sa araw na ito. Maraming salamat. Glory to God.